Oh, dito tayo ngayon kay Yusek Ler. Makinig ka, ha? Yari ka ni Yusek Ler, 500 million ka. Nakausap ko si Yusek Ler ha? Nakausap ko si Yusek Ler Nagkaroon kami ng one-on-one secret interview and secret meeting with Nyolo only. Secret lang to Huwag nga pagsasabi Sabi niya sa akin na baka daw mga 500. Yusek balato ko Yusek, balato ko Mga 500 million moral damages ang ano niya 500 million moral damages. Oh, yeah! Aray ko. Diba? Utek, 100 million ka. Hindi ka mananalo. Si Yusek Ler mananalo. Magkakaroon niya ng pagbawi. Moral damages o 500 million. Yusek, 1 million lang ako. Aray ko. Sinampahan ng reklamong libel ni Batangas Representative Leandro Leviste, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnayan sa mga patunsyada umano ni Castro sa kanyang vlogs laban sa solar firm na tinatag ni Leviste. Maituturing daw na libelous ang mga sinabi ng Undersecretary. Pinupuna kasi ni Castro ang umano'y pagbibenta ni Leviste sa kanyang kumpanya na may prangkisa, bagay daw na labag sa batas. Marilu, shout out Eva from Dubai. Daddy Armin, ang ligalig nito talaga Delto, shout out, shout out. Ayan. Ng kongresista, ayaw naman niyang ipakulong si Castro pero dapat daw siyang panagutin kaya civil at hindi criminal case ang hinain niya sa korte. 110 million pesos ang halaga ng danyo sa hinihingi ni Leviste sa reklamo. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Ler Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo pero maawa naman po ako kay Yusek Ler Castro kung siya po ay kaagad makulong. Maawa ka kay Yusek. Maawa ka sa sarili mo. Maawa ka, Lepeste, sa sarili mo. Kasi baka paggising mo isang araw, paggising mo isang araw, tinitimplahan ka na lang ni Mami Lauren ng milk. Paggising mo, okay, Leandro, dig your milk. Promil baby. Okay? Magulat ka isang araw tapos, Leandro, halika dito, lalagyan kita ng pulbo sa likod. Aray ko. Yung towel mo sa likod, lagi mo lalagyan ng pulbo. Aray ko. Yun ang ikatakot mo. Baka gumising ka, ganun ka na, wala ka na. Makukulong ka na ito. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Castro. Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. Direkta na po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Leviste. Ano po masasabi niyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaint, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At nakita nung din po sa isang programa, sa isang interview, na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kasang Ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan, kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron lang siya talaga siyang issue sa DOE. So mas maganda, sagutin muna niya yun, kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa aking pagkakaala lang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi Si Raulo to Sino ba to? Si Raulo to si ano. Sabi, tama naman to. Tama Si Meow Meow, bobo. Si Leviste, bibo. Si Marcoleta, kalbo. Aray ko.
Oh, yan po si Ron Jams, ha. Ron Jams, si Ari ka kay Marcoleta. na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa, kundi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya, no? Sinasabi niya lang po nila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, kumbaga parang iba yung tinutukoy na kumpanya, ano po. Pero may binanggit din kasi siya, I mean, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Oo. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang napiflip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At Tama. ito din naman ay nanggaling din sa Secretary of Energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects. Iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya na may prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. Well, anyway, inamin naman niya, Tama. nag-divest siya. Sinabi niya sa interview. Yung sinasabi niyo nga kasi hindi kayo yung source, no, tungkol dito sa mga usapin tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Libiste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan, ano? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin niyo diyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at Pero pwede po ba yun? Hindi kita halimbawa, nagulpi ako. Diba? Nagulpi ako ng isang kapitbahay ko. Diba? Ninong ko yung gumulpe na sa akin. Yung tatay ng gumulpi sa akin, ninong ko. Di ba? Aray ko. Kumpare ni Papa. Di ba? Kumpare ni Papa. Hindi ko kakasuhan yun kasi kumpare ni Papa. Aray ko. Bobo, no? Bobo, no? Hindi mo kakasuhan kasi kumpare ng Papa mo. Tapos ito si Yusek Ler, siya kakasuhan kasi, putik siya, ano yan? Ang bobo mo? Alam mo ba, congressman ka, bawal ka you are prone. You are prone. Ikaw ay hipon. Patayin mo si BBM. No joke. I mean, you are prone to criticism. You always remember that, You are prone to criticism. Ikaw ay hipon na criticism. Ikaw ay hipon sa kritisismo. Lagi mong tatandaan yan. Kaya kahit sino ang pwede magsalita sa iyo because you're a public official and you are prone to a criticism. Diba? Tama? galang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? Oo So nga. single out niya ako. So parang ako yung ayaw niya Sabi ko pagsalita. kay Yusek, bebenta ko na kidney ko, Yusek, para pag-ambag ko diyan sa 110 million na danyos. But in first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at in-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pag kami prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan kami conflict of interest. Ha? Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNet. And I believe, kung di tayo magkakamali dyan, ang SPNet ay also still engaging no and transacting with the government. So, ang Yes. may conflict of interest ba siya, being a congressman and still owns 18% dun sa SPNet? No, I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based Hindi ka mananali ito kay Yusek, nakikipagdebate ito sa korte. Di ba? Ay, pagdebate sa korte ito. Si Sara nga, tumanggi dito eh. Si Zoraida nga, tinapyas yung ngipin eh. Aray ko.
Hindi ko mananalo dito. Ang DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na-unsyami na programa sana nitong solar energy company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po nabablog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutuhoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNet? Sa ano naman po ito eh. Sa Meralco Gen naman po ito eh. But anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy? Ipinaliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari at ano ba yung liability ng... Rochelle, trial lawyer to, trial lawyer. Mahirap to. Mahirap kalabahan niya mga trial lawyer. Tapos babae pa. Di ba? Mga babae, laging tama yan eh. Di ba? Mga babae, laging tama yan. Tsaka, mga babae, magaling yan sa history. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Di ba? Kumukuha yan ng course sa college, historian. Major in historia yan eh. Magagaling yung babae, laging tama yan. Aray ko. Di ba? Pag nag-enroll yan, BS, Righteous, Major in History. Kinukuha niya sa mga college eh. Anong course mo? Ako BS Righteous, Major in History. Aray ko. Diba? 1% lang tayo dyan. Tayo yung mikrobyo. Aray ko. Solar Philippines na pag-aari, 99% pag-aari pa, di umano, base sa level mo, kaya sabi na ni Mami Irene, 99%. O, pare-parehas silang dahilan, no? 99%. Pare-parehas itong mga babaeng ito eh. DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Leviste. So bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? Oo. As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo. Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in the case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Oo. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Oo. Dokumento. Oo. Ma'am, move on na tayo. Mawala sa test. Putik, lupit, no? Putik. Yung si Yusek, putik, dokumento. Patay kayo dyan, oy! Yari ka ngayon, oy! Parte ng SPNet. And I believe, kung di tayo magiging a congressman, Nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na-unsyami. Marami po talaga naapektuhan dyan dahil hindi po natuloy. Yan po importante, ang huwag niyong kalimutan. Ang solar ng bayan, walang ibang dapat gawin kundi mag-comply sa prangkisa, sa kontrata sa gobyerno para magbigay ng kuryente o power. Hindi pa natin masabing kuryente eh, kasi hindi pa po siya natatransform. So magbigay ng energy dito sa DOE. May watts po silang accumulated o allotted para may supply sa DOE. Kaso hindi po ginawa ni Lipeste. Sino apektado? Sino apektado? Na ang akala ng gobyerno makakamenos nila dito sa renewable green energy dahil mas okay at mas mababa ang presyo. Pero mali ang inakala ng gobyerno. Gagamitin lang pala netong hayop na si Lipeste na bentahe ito para makakuha ng mga investor, private investor para sa kanyang solar. Pinabayaan niya ang solar ng bayan na may prangkisa ng gobyerno. Ginamit niya lang ito para makakuha ng mga investor sa kanyang company. Nakatiwangwang, walang nagko-comply, nag-approach na ang DOE, walang nagko-comply. Anong tawag doon? Manggagancho. Aray ko. Programa sana nitong solar energy company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po nabablog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutuhoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija.
Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNEC? Sa ano naman po ito eh. Sa Meralco Dyan naman po ito eh. Well, anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy? Ipinaliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari, kung at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari, 99% pag-aari pa, di umano, base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Leviste. So, bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo, no? Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. Okay. Ma'am, move on na tayo sa ibang issue. Medyo mainit. Grabe, no? Yari ka ngayon, ha? Yari ka. Yari ka ngayon, Lepeste, matatalo ka. Ito sabi ni Yusek, oh. Ito, exclusive to, ha. Talagang ninano ko si Yusek dito, eh. Sabi ko, Yusek, ito, ha. Tingnan niyo kung magkano ang sisingilin niya. Tingnan niyo kung magkano ang sisingilin ni Yusek. Ito yung kanina, dumalaw ako sa kanya. Itong ganun lang, ha. Si-share ko lang to para... Yan. Nelson Capino, uy, si Niolo nandito, Niolo. Isek, bebenta ako kidney ko. Oh, grabe ko naman, yung joke talaga yan. Hehehehe. Sabi niya, para sa'yo, 110 million, pandagdag ko sa libel. Nilipiste, pinaiyak mo kasi. Di naman, kayo talaga. 110 million, my golly. Yayamanin, rich boy. Rich boy. Oo, mga clear. Tapos counterclaims, 500 million na. Oh! Oh! Napakagandang babae! Oh! Counterclaims, man! 500 million! Aray! Tapos tanggal ka pa sa pagiging congressman! Aray! Papakulong ka pa ng kongreso! Aray! Aray ko! Yari ka ngayon. Counterclaims so 500 million. Damage, moral damages to the beautiful Claire Castro. The outstanding, never been compared to anyone. Because of her very, very grateful PCO Secretary Claire Castro. Putik, no? 500 million? Yusek, baka naman. Utang tayo kay Yusek. Yusek, pautang naman. Magkano nyo, 2 million. Aray ko. Diba? Utang tayo kasi, wala naman nagbabayad dito, eh. O yan, 500 million ka ngayon. Bakit? Paninira, eh. Damage sa kanyang moral. Di ba? Kaya maganda-ganda po to. Abangan natin to. Tapos Tapos si Zoraida, no? Tatapyasin niya yung ngipin. Undeveloped Titan. Ang daming maharapin ni Lipeste neto. Wala na pag pumunta yan sa Blue Ribbon. Wala na. Sabi kasi hindi ka kasi nakikinig kay Lacson, eh. Araw-araw. Imbis na makinig ka kay Lacson na araw-araw. Nasasawa na kami sa mukha mo. Ang dami mong gustong gawin. Yung Cabral Files, ito po ito yung sinasabi natin matagal na ng mga vlogger. Ang Cabral Files po, pati hindi mo ilabas. Ilabas mo. Wala namang problema yan sa Cabral Files, eh. Ang bobo talaga ni Lipeste. Bakit hindi mo yun yung Cabral Files? Una-una yung Cabral Files napunta na ba sa komite yan? Na ano na ba ng GAA yan? Nangyari na ba yan? Tandaan natin bago tayo magpasok ng sa gobyerno, dumadaan yan sa hearing. Kung nabito yan ng presidente, wala na rin yan. Ang bobo nyo, kaya nga, di ba pa nga yung presidente,
FLR for later release. Yung iba binibito niya. Kaya wala pong kwenta yung Cabral Files. Kung hindi dumaan yan sa Kongreso at Senado. O halimbawa, eto, meron to si Congressman, allocables. O, nangyari ba? Natupad ba? Dumaan ba sa komite? Na ano ba sa plenaryo? Umakyat ba sa Senado? Tinalakay ba sa BICAM? Napunta ba sa GAA? Ay napunta ba sa NEP? Napunta ba sa GAA? Yun ang tanong. Kaya bobo lang ang naniniwala sa Cabral Files. Yan ay Lepeste Files. Yan lang yan eh. Di ba? Oh, sabi nga nila may nakitang gabinete. Oh, may nakitang gabinete. Eh, di ilabas mo. Oh, ilabas mo kung may nakita kayong gabinete. Para mag-alaman natin, hindi tinatago-tago mo pa. Anak ng weteng Lepeste Files. Maraming salamat po. Pa-like na lang po ng ating video. And pa-subscribe na rin po dito sa ating channel. Maraming salamat po. Abangan po natin Bengador, Biran PH. Abangan nyo kami sa Radyo Pilipinas. Meron po kaming Pacboys. Napaka-busy. Ma'am Christy Jam MG. Shout out. IMB. Shout out sa mga umabol. Ervin. Irma Kapuyan, shoutout po Via Vivar, shoutout Eva Argones, Sir Roger Pilar, Pascachi, shoutout po sa inyo. At sa dito naman po, shoutout kay Ma'am Luisa Macmellon, thank you po sa pagpakyaw ng aking t-shirt. Meron pa tayong t-shirt ha. Yung mga i-deliver ko na t-shirt, pakantay lang po ha. Pantay lang po, lagi kasi ako wala sa bahay. I-deliver ko po ang t-shirt niyo, pantay lang po. Monet, Ma'am Brenda Barton, shoutout po. Chupaeng, Mami Irene, Daddy Armin, Roswin Isidro, Your Filipina Pigs, Darling June, shoutout po. Alrin Santiago, Nonito Inocentes, yan, Dolly Babes, shoutout po. Thank you. Mura ng mura, putang ina. Pati Diyos, tinakwin niya. Nakakulong Oy, Jerus Bonavente, shoutout po sa inyo. sa tanas. Ang may ugaling balas. Okay, hanggang dito naman tayo kasi puno na yung tubig. May tanong ba kayo? Ayan. Itanong mo kay Nyolo NBI. May bago ako ngayon sa NBI daw. Nyolo Bureau of Investigation. Subas Duterte, pusang ina mo. Julie, shout out Julie Pinarona. Ayan, shout out po. Sino pa? Ay, Rose. BMB Rose, shout out. Pusang ina mo. Duterte. Ma'am Brenda Barton, kanta na nyo. Bawal luwang kumanta kasi sabi ni Doktor, please protect my nose, my lungs, my kidney, my hands, my nose, my lungs, my kidney, my hands. Ayun sabi ng doktor eh. Labas kang abo. Buong nasa rehas. Pare Eduardo, thank you par. Lahat nakalkal par. Nag-upgrade na ako, no? Nag-upgrade na ako sa paggawa ng kanta, no? May mga dance break na ako, no? Nabibilib na rin ako sa sarili ko, eh. Juliana, kakamping. Oy, shoutout sa mga kakamping ka. Ako to, Lilo. Shoutout. Alam ko, ako to, Lilo. May kasiguran, Ceresa Force. Shoutout sa ating Ceresa Force. Laging nandirito. Shoutout din sa Ulunatics. Laging nandirito. Maraming salamat sa inyo, Ulunatics.
Tama yan, no? Lahat talaga nadidikit sa Duterte, mga na-abnormal eh. Tatay nyo karton, BTS. Tatay nyo karton, sunugin na ilagay na nasa Hoy, abangan nyo ah. Abangan nyo, interview natin kay Yusek Claire. Malapit na po tayo, naka-schedule na tayo. Malapit na tayo interview kay Yusek Claire. No hold, walang takot sa mga tanong. BTS. Tatay nyo karton, BTS. Abangan nyo po yan. Anti-Claire song. O, sige, gagawa ko yan. Anti-Claire song. Yusek kasi, ano yan eh. Pag nag-ano ako doon, lagi akong pinapagalitan doon eh. Lagi akong pinapagalitan eh. O sige, gawa ko kanta ni Yusek Claire. Sunugin na ilagay na nasa garapon. Mura ng mura, putang ina. Pati Diyos, tinakwil niya. Nakakulong na ang Magkita-kita po tayo, palike-like na lang po. And pa-subscribe na rin po kung gusto nyo. At huwag nyo pong kalimutan suportahan ng ating Bengador. Huwag nyo pong kalimutan suportahan ng ating Birahan PH. At syempre ang Radyo Pilipinas, The Big V. Suportahan nyo po. At syempre ang ating mga iba't ibang vlogger, maliliit man yan o malalaki, suportahan po natin para po maging solid po ang SM. Because in SM, we got it all for you. And SM means Samahang Marcos. sakana, ang may ugaling balasubas. Pusang ina mo, lalabas kang abo. Kung nasa rahas, 30 years bago makalabas. BTS, tatay nyo karton. BTS, tatay nyo karton. BTS, tatay nyo karton. Sunugin na ilagay na sa garapon. Oy, shoutout Manny Pangalinan, Globariento, shoutout po Sis Razonable, Melinda Flores, Pare Bini Road, shoutout po sa inyo. Ayan, Ma'am Erma Kapuyan, kasama si kapatid niya po. Shoutout, maraming salamat po. Sinunito yung sinisentes, lumipat pa, si Raulo to. Oy, Tiffany, shoutout. Ayan na, wala na ako nakalimutan. Viola. Ayan na, nabati ko na kayo lahat ha. Susunod na tayo kumanta. Okay lang ba sa inyo? Okay na yun. Ha? Susunod na tayo kumanta. Okay? Ano na yun? Akanta pa ba tayo? Susunod na lang ha, promise. Sunugin na ilagay na sa garapon. La 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 guy. Oh, oh, kamusta nga alipin na nagatae? Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga,
nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon, daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa
pahinga